Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa multiprograma, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan, akala mga paninira, baging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay ng social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 77 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 49 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 26 na mga comments. Nandiyan po si Eyeng Gimentisa. Meron siyang 22 na mga comments. And Ramil Ruwasa. Meron siyang 13 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Midasiplon, Grace Gruta, Leoncio Jr. Caga, Lola Les Filipina Life. Nandyan rin po si Kelly Capuno from Tagaytay City, Cavite, Army Lagaso, Paz Galvez Alviar from La Union. Kasama rin po natin si Jonalyn Xiao from Taiwan, Iteth Lucero, Maria Cristina Fernandez Manimbao, Leonardo Manansala, Teresita Saulog. Nandiyan po si Angelita Hol Sanger, Amico from Europe. I-shoutout natin si Joanna Navalta, Sir Jaime Garcia, and hi to Derek Erwina Argelies at Derek William Mayo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-congratulate natin ang mga anak ni Sir Jaime Garcia. Kasi kahabang makakabayan, nag-celebrate sila ng 10th year wedding anniversary. Sila si Corazon at Charlie Slater. So, greetings from Lolo at Lola. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga isyu mga kabayan, lalo na yung mga paninira po ng mga DDS vlogger, pag-usapan mo natin yung update tungkol sa mangyari bukas na pangmalakihang rally doon sa labas ng Senado mga kabayan. Yes, bukas na po, Lunes. That is June 9 mga kabayan. So don't forget, 10 o'clock in the morning. So kahapon, nabanggit na ho natin dito kung sino yung mga grupo na lalahok at saka pupunta doon sa rally mga kabayan. 'Di ba? Yung LP, yung ML, yung Magdalo Party List, ang grupo nila ni Insurrecto, pati po yung grupo nila ni Elijah Makabayan. Naalala niyo ba si Elijah? Yung 'di ba sila po ay tumakbo ng Party List Makabayan. At itong si Elijah, siya kasi 'di ba yung partner po lagi ni Shilo Makabayan na lagi kasi tinitira si PBM. Tinitira na po nila yung mga Duterte. Pero nakausap na po the other day Makabayan, pinasabihan na tong si Elijah na wag niyong idamay si PBM. Kasi nga panawagan dyan sa rally na mangyayari bukas, panawagan natin na i-push yung mga senador na mga cronies, yung DDS cronies, mga tauhan ni Duterte, at saka itong si Jesus Cordero na ituloy
yung impeachment trial kay Sara Duterte. So isa po ang ating panawagan dyan. Huwag niyong idamay si PBBM. So yun na po, nakausap ang kababayan. So they agree na yun na po, yun na po ang agenda. Okay? And also, makababayan ko, before nag-vlog si Ivan, kasi nga ako po yung naglibot-libot doon sa mga vlogger ng mga DDS. As usual, yan kasi po ang ginagawa lagi na si Ivan before tayo mag-vlog. At saka na daanan ko itong si Badong Makabayan, tinitira po yung mga kababayan natin, mga viewers natin, mga Marcos supporter, mga Pinklawan, mga Dilawan, pati po yung mga kababayan natin po na nagising na ngayon na planong a-attend or sasali sa rally bukas Makabayan. Tinatawag pa naman ni Badong na NPA Makabayan, pati nga si Kokolokoy. Naalala niyo ba si Kokolokoy Makabayan? Mukha yatang humina eh. Si Kokolokoy, di ba siya po yung nalait kay PBBM, nalait po kay Felisa Makabayan. Pero siya, kalait-lait talaga. Di ba? Kinarma eh. Nakarma Makabayan. Tingnan niyo ang kanyang views, talagang bumagsak itong si Kokolokoy. Bakit? Kasi nga, nagka-litsi-litsi sila yung grupo na Makabayan. Di ba nag-away-away sila ngayon? Nagka-away-away ngayon. Itong sila si Kificho, sila si... yung nandun po sa Trico Makabayan, sila ba? Sila yung vlogger na hindi naliligo, ito si Joey, pati po itong si Kokolokoy. Dahil dito kay Amy Marcos Makabayan. Di ba ang daming nagalit sa kanila ngayon? Sa ngayon, itong si Kokolokoy iniwan ng kanyang mga followers. Saka isa rin po sa rason kung bakit siya iniwan Makabayan, fake news peddlers kasi. Ang kanilang sinasabi sa kanilang vlog, NPA daw yung sasali sa rally bukas Makabayan. At saka alam nyo ba, sasalo rin po bukas sa rally yung taga-eskwelahan Makabayan. Like for example, yung FEU, 'di ba, yung LaSalle, yung UP, yung Ateneo, at saka yung tawag Makabayan, yung De La Salle yata yun. Nabanggit ko ba yung De La Salle? At saka San Beda. Pati po yung San Beda Makabayan. Yes, sila po ay sasali sa rally. Ang ibig sabihin, malaking rally ang mangyayari Makabayan. Kasi nga yung mga binanggit natin po ng mga eskwelahan, sila po niniwala dito na dapat talaga ituloy yung impeachment trial. At saka dapat umpisahan na yung impeachment trial dito kay Sara Duterte para malaman ho ng taong bayan kung talaga bang itong si Sara ay siya pa ay guilty or ma-acquit Makabayan. Okay yan. Kasi nga sasama po yung mga eskwelahan na yon. Tinawag pa naman na NPA Makabayan. Mga kababayan ko, okay lang ba kayo na tatawagin kayo na NPA? Di ba magunggong talaga eh? Kaya nga sila pinaparinggan ngayon ni Tia Tan. Kilala ba natin si Tia Tan Makabayan? Ito magaling ito na analyst at saka magaling talaga po na vlogger Makabayan. Ang style kasi ni Tia Tan, siya po ay nag-write ups doon po sa kanyang Facebook account. Hindi siya nagla-live, hindi siya nagba-vlog, kundi write ups lang ang kanyang ginagawa doon sa Facebook account. So sabi niya, if you think ang mga nagrarally ay mga NPA, then you're painfully ignorant. Ang dami kong nababasa na kapag sumama ka raw sa rally sa harap ng Senado sa June 9, June 10, saka June 11 ay baka NPA ka or operative ng NPA. Seriously, alam niyo ba na ang NPA ay isang armed insurgent group? Hindi sila nagpapaschedule at pumipila para makakuha ng protest permit sa City Hall. Hindi sila nagdadala ng placards na may nakalagay na impeach Shiminet. Hindi sila gumagamit ng megaphone para sumigaw ng panagutin si Inday Lustay. At lalong hindi sila kakain at magpapa-aircon sa Jollibee at McDo at sasakay ng Grab pagkatapos magprotesta. Bakit? Dahil ang NPA ay hindi naniniwala sa democratic processes, which is true Makabayan. The NPA rejects elections, peaceful protest, and public discourse. Kaya nga sila nasa bundok at may mga armas, di ba? Dahil mas prefer nila ang undemocratic processes, kagaya ng armed rebellion. So kung ang tingin nyo ay NPA agad ang mga nagrarally, idi wow! That just shows how little you understand about Makinig, Badong at saka Kokolokoy. What an insurgent group is, what peaceful assembly means, and how democratic works. Literally, anyone can protest on the streets. Students, workers, farmers, and ordinary citizens can join a rally as long as they have the permit at wala silang nilalabag na batas. O di ba? Enchendes na ba Badong at saka Kokolokoy? Di ba gunggong to Makabayan? Bakit nila sinabi na baka daw NPA yung sasali bukas sa rally Makabayan?
Kasi nga, kitang-kita na ho natin na sila po dito ay nagpapanik na. Kasi alam ho natin yung bilang, lalo na, di ba, mag-merge ngayon, nakakaisa ngayon sa Anipersa, yung mga loyalista, yung grupo ng mga Dilawan, mga Pinklawan, pati po yung mga taga nandun po sa eskwelahan makabayan. Nagkakaisa kasi lahat. Ibig sabihin, expect nila yan, malaking rally ang mangyayari. At baka, magiba pa yung gate ng Senado makabayan. Or baka susugurin doon sa loob si Chis Escudero na mga rallyista makabayan. Kaya nagpanik sila kasi ayaw nila matuloy yung rally makabayan. Diba? Gonggong kasi. So anyways, ipapakita ko na po sa inyo makabayan yung discussions nila ni Ronald Llamas doon sa DZMM. Siya nga pala, nakabalik na po yung DZMM makabayan. Kasi nga 'di ba sa panahon po ni Digong, yan po yung pinastop, pinakloso yan ni Digong. Nakabalik na po, nag-start sila last week ang DCMM. Ngayon, bumanat ngayon ang DCMM doon sa mga Duterte makabayan. For more details, let's watch this. Ano tingin niyo dito sa impeachment? Dead in the water, delaying tactics, what's happening here? Ba't ba tayo nagkaganito? Di ba parang constitutional mandate ng Senado yan? Pero bakit ang dami ngayong diskusyon na ginawang last day? Prof, ano tingin mo? Ay, nako, ngayon pa nga lang nababalitaan natin ang dami ng mga pagkikilos na gagawin on and before June 11 kung saan nakatakda nga itong magiging presentation ng articles of impeachment. Pero nakakapagtaka lang at medyo ironic, hindi pa man ito nagsisimula. May mga lumalabas na raw na draft, di ba? Yes. Ng isang Senate resolution that's aimed to dismiss itong impeachment case na ito. Pero syempre, parang, di ba parang medyo ironic yun na ikaw, isang senador, uupo ka as one of the senator judges. Tapos gusto mo ma-dissolve na ito kaagad. Hindi ba dapat parang fair lang muna na magkaroon muna ng pagdinig, magkaroon muna ng trial, and then you make a decision whether or not ito i-dissolve na. Excited marinig ang preamble ni Secretary Ronald Llamas. Bardagulan na daw. Ang ating, Bardagulan na ba to? Ace of Ano? Spades. Tingin mo dito, Sec. Parang wala na akong sasabihin eh. Nasabi na lahat. Nasabi na lahat. Yun yung problema kasi rito. Hindi naman tayo ganun katalinuhan, pero binobobo pa rin tayo nitong mga senador neto no? Yun yung nakakainis dito, di ba? Dahil pinatagal nila ng 4 na buwan. 4 na buwan na ba? Tapos sasabihin nila, Pebrero pa na-submit yung impeachment. Tapos sasabihin nila ngayon, kulang sa oras. Kaya gawa na lang tayo ng de facto dismissal resolution. Diba? Ano pa naman yun? Dinelay mo. Tapos ngayon sasabihin mo, kulang sa oras. Diba? Correct. Kailangan mo ba i-shampoo yan? Oh, diba? Kailan Oh. ba bang i-shampoo yan? May shampooin ba siya? Tapos yung bagong paligo. mga nagsasabi pa niyan, yung mga feeling legal luminaries, di ba? Halimbawa, Senate President, nagkwan daw yan eh. Top notcher naman. Sorry, Hindi excuse me. hindi Senate naman. President. Senate President, nag-UP Law School, Oh, correct. na nagturo daw, etc. Tapos ngayon, delayed na nga, ng June 2, ginawa pang June 11. June 12, holiday. June 13, tapos na yung session. Ano ba yan, di ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Sobrang lokohan naman yan, di ba? Kung manloloko naman kayo, medya, yung nakasanayan namin na panloloko, pero yung ganyang klaseng panloloko na nasa bingit, no? Medyo, na yan. Sorry, ayoko magmura eh. No? Oh, easy. sasabihin ko na lang, Easy dot. Daming dots nun Diba? Pero- tapos meron kang majority floor leader. Buti na lang, natalo last election, no? Tagulan. Sino ba to? Nakatatlong kan daw yan, Masteral of Laws sa 3 mga foreign university. Tindi nun. No? Si Senator Francis Tolentino, di ba? Tapos ngayon, ay hindi na daw pwedeng matuloy dahil hindi na daw pwede ang continuity. Hindi daw continuing body, oh. Tapos, nag-i-invoke pa siya ng mga Jeffersonian eklabu, di ba? No? Jeffersonian Ang eklabu. hindi niya alam, Yun, no? na inuman ng lolo ko si Jefferson, no? Oo, sabi ni Jefferson, iba naman yung Senate bilang legislative body. Iba yung Senate as a trial court. Sui Sabi generis. ni Jefferson. Kaya, as a trial court,
pwede mag-continue. Hindi mo kinakailangan ng mga 3 masteral of laws para malaman yan. Tumambay ka lang sa pinubal no? Kumain ka ng fishball. Habang kumakain ka ng fishball, tinatanong mo yung mga kanto boys doon, no? Katulad ng 4 alas. Yan. Yung pagtingin nila rito, okay na. Okay na, no? Kaya, yan ang problema sa masyado maraming titulo no? Buti na lang kami mga Non-academician. drop out, no? Non-academician. Na walang, sabi nga, walang degree para maging social worker, no? Ay, Pwede pa magka-degree kung ano, Oo, kung nasa imbornal oo. ka, di ba? ay, sorry, hindi pa pala Bardagulan. Ito kasi si Alan. Na-intro. Teka. Meron akong tanong sa inyo. Napanood niyo ba tong ongoing feud? Speaking of feuds, di ba? Namin nagawa yan this weekend and last week towards the end of the week. Medyo nagkasagutan yata si Baste Duterte at si General Torre. Nabalitaan niyo ba 'yon? May shot yata tayo panoorin natin. O magsasalita pa ba ako? Ipagpapatuloy ko pa. Nag-away-away ang mga nag-usap-usap pero nagkasundo sila pagkatapos sila The first mag-usap. chief PNP of Yan na. rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Okay, kasi ang naging issue dito, para sa mga hindi nakakaalam, para may konting konteksto, humirit si Baste Duterte na bakit naman inappoint si General Torre being Chief PNP. Nilaktawan yung mga ibang officers. Breach of tradition daw. He is not ranking senior general. At ang sagot naman ni General Torre, teka muna, baka nakakalimutan mo. Yung ama mo, 1-star general, si Bato de la Rosa, ginawang chief PNP. Ang dami rin nilaktawan. So, tinginin nyo dito, sinong nakalamang dyan sa usapin na yan? Siguro, tanungin ko muna si Sec dahil mga favorite people niya. Mga favorite people niya. Si 1-star general. Actually, ang batas kasi dyan, kahit full colonel, pwede maging chief PNP. That is correct. That is the law. Kaya walang nalabag dyan. Choice siya ng presidente. Correct. Kung tingin niya, ito ay may integridad, ito ay may tapang, ito ay may loyalty, etc. Pwede niyang i-appoint kahit colonel pa lang siya. No? Kaya, ang problema kasi dito kay Baste, nagmamagaling, nagmamatapang, pero puro naman salita. At least si General Torre, merong ipapakitang gawa. Puts his money where his mouth is. Oo, pag binigyan niya ng utos ng kanyang superior, sabi nga ni Senator Ping Lacson, gagawin niya. Correct. Ibig sabihin, meron siyang ganun track record. Man of action. Hindi yan absentee mayor na nagigising hapon, no? Hindi siya ganun, no? Hindi siya ganun. Sino ba yun? Sino ba yung mayor na yun, no? Sino ba yung mayor na yun, no? Kaya linawin natin yung mga nananakot na baka ang mangyari dyan sa mga Marcoses ay yung nangyari kay Mussolini at kung Benito yung na Mussolini. mangyari sa Romanov na minasaker. No? Ceausescu. Sino pa yung may sabi niyan? Parang yung mayor ng Davao dati, yung mayor Baste, no? Correct. Ikaw naman nananakot ka pa, no? Nakapatay ka na ba ng ipis? Nakapatay ka na ba ng daga? Hindi natin alam. O katulad ka nung kapatid mo na nambubuli, nanggugulpe, no? Nananakot ng may saksak. Pero nakapaligid naman yung mga bodyguard, di ba? Nakakatakot yun pag may walang bodyguard na ganyan. kasama. Huwag mong sukatin yung mga tunay na matatapang. Nako, Baka kung General saan ka Torre pulutin pa yan. dyan, no? Oo, nako. Ako, di ako maghahamon kay General Torre. Takot ko lang. Nako. Takot Si Sec, ko hindi lang. ko alam di ba? natatakot pala si Oo. Sec. Hinuli si Kibuloy. Hinuli si Digong. Pati si Tevez. Takot ko na lang dyan. Hindi ako magmamatapang. No? Correct, Ang correct. kaya ko lang ay si Doc Guido. Tsaka si Prof. Ranjit din. Because he is as May meek as a kasama lamb. ko kasama. He is as meek as a lamb, as pure as the driven snow. Marami nagsasabi na ano daw to this is a reward daw. Gaya na nasabi ni Sec, no? Siya yung humuli kay Pastor Kibuloy nung siya'y wanted. Tapos siya naman yung actually very ceremoniously and very calmly was able to
get the former president on a plane at dinala na nga sa dahig. Anong tingin mo dito, Alex? Ano ba to? Reward ba to? Gantimpala ba to? Was he the tip of the spear para ma-persecute ang mga Duterte? Ayun, dapat si Prof ang may pa-survey dyan. Deserve ba? O hindi itong promotion na ito, That's no? a great Pero topic, ako, actually. bilang tao, no, baka sabihin nila masyadong biased. Bilang tao naman, makiki-empathize naman ako kay Mayor. Ikaw ba naman yung napakulong ang iyong ama? Hindi na Oo makakabalik sa naman. Good Pilipinas. counterpoint. Hindi mo ba titirahin? Pero sana, bago ka tumira, sumasangguni ka muna sa mga sintalino ni Prof. Guido. Prof, ano ba ang background nito, di ba? Para accurate naman yung Galing. iyong paninira, di ba? Well balanced. At Well saka yun yung balanced. nature ng promotion. Kaya promote, meron kang ginawang matino. Yes. Ang dami nga dyan, napopromote walang ginagawang matino Puro Babalik mga naman. kahiya-hiya Babalik mo tayo sa cabinet appointees. Okay, so ay may bago na pala na tawag dito kay Basti Makabayan. Ano si Ivan? Absente Mayor. Yun ba yung mayor na lagi po nag-absent? Ay, tanga talaga. Ito si Basti, tanga Makabayan, kasi nga feeling superior. Pag-akala niya kasi na kaya niya itong si General Torre Makabayan. Kasi nga 'di ba noon kinakaya kanya lang, sinabihan pa nga niya na sasampalin niya daw itong si General Torre Makabayan, 'di ba? Feeling niya natatakot sa kanya si General Torre. Well, hindi ho matatakot kanino man si General Torre. Kilala ho natin si General Torre Makabayan. Tingnan nyo ang mga dilawan, mga pinklawan, kung gaano sila kasaya Makabayan na ang pag-appoint dito ni PBM kay General Torre. Kasi nga bet na bet talaga ng mga pinklawan, dilawan, ng mga makasupporter at lahat po ng mga sumuporta ngayon sa ating gobyerno, bet talaga itong si General Torre na gawing PNP chief. Ang ayaw lang dito kay General Torre, ito na po mga DDS na maggunggong Makabayan. Diba? So itong si Basti, feeling niya, kaya niya itong si General Torre. Manawagan tayo kay Basti Makabayan. I-try niya nga, sasabihin ngayon na sasampalin niya itong si PNP chief General Torre. Sige nga, Basti, i-try mo nga. Diba? Gonggong kasi. So anyways, before tayo babalik doon sa mga mainit na isyu Makabayan, siyempre good news muna tayo. Kasi nga, diba, alam na ho natin na every Sunday, meron po programa ang gobyerno natin dyan po sa LRT, sa MRT, na yung Pamilya Pas Makabayan, na isa lang pong tao ang bibili ng ticket, libre na po yung tatlo na kasama niya, either kanyang pamilya or companions na Makabayan. That is every Sunday. Kung kayo po ay sasakay na ng LRT, tren, sa MRT, merong 3+1 or 1+3 na programa ang ating gobyerno at yan po yung tinatawag na Pamilya Pas. Meron pong programa ating gobyerno sa every Saturday Makabayan at kahapon ho nag-start. Kahapon po nag-start ng opening ceremony doon po sa Jones Bridge Makabayan, yung lighting show Makabayan. Yes, na-open na ho kahapon. Ito ang ating balita. Tonight, we proudly light up the iconic Jones Bridge in all its renewed glory and breathe new life into it. This is what the Chinatown Revitalization Project is all about. It's about restoring Binondo, reaffirming its cultural and historical place and significance to our shared heritage. We will transform Binondo into a place that we can always return to. From the old Manileños to the first-time visitors, lahat, welcome dito. This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. So I thank the vibrant community of Binondo, from the families, the merchants, the students, the elders, all of those who have kept this place alive and vibrant and an important part of our
continuing cultural evolution. You have done much more for our heritage, more than you can ever know. Maraming salamat po. Let us finish phase 2 as we transform Ongpin and Escolta into cultural and economic hubs. We will bring back their golden years so that we can relive them. In times like this, when everything can feel loud and fast and confusing, I believe what we need is right here. A place as simple as a bridge or a street that tells us to pause and to reflect on who we are and what we share as a nation. O, di ba? Ang ganda, mga kababayan. Maganda na ho yung Pasig River Esplanade. At mas lalo pa ho yung pinaganda ni PBBM at saka ni FLE sa mga kababayan. Di ba? Laging sinasabi dito ng mga DDS na wala ng proyekto si PBBM. In your face. Pag-akala lang nila yung mga kababayan. Kasi sila po'y binulag ng mga DDS vlogger. Di ba? Yan kasi ang problema dito sa mga DDS. Hindi lang alam eh. Tingnan nyo, maraming programa ho ating gobyerno. Asan pa ho doon sa every Sunday na Pamilya Pass na meron pong merong isang taong bibili po ng ticket mga kababayan, libre po yung 3 tao. Every Sunday yan. And also every Saturday, nag-start kagabi mga kababayan, yun na po yung palighting dyan sa, sa lighting show dyan sa Jones Bridge mga kababayan. At syempre, mas lalo pa huyang pagagandahin ng Marcos admin. Okay? So, anyways mga kababayan ko, i-share naman natin. Nandyan po si Elmer and Ronnie Castellano. Shoutout daw kina Alicia, Jenny Gila from Pangasinan at kay Kagawad Lots Lamsen at saka sa mga tanod sa Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. I-share natin si Nali Paga, Bansyang James, Lito Bungalan, Jonathan Esiderio. Nandiyan rin po si Elben Estioco from Dubai. Hi to Cecilia Didi from Riyadh, KSA, Mones Borromeo, Lito Bungalan, kasama rin po natin si Gina G, Shirley Risman, Fernand Adinahar from Taft, Eastern Samar, hi to Jean Rabara from UK, Merafi Gumapos, and hi to Aspernito. Okay, magkakabahan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nakakatawa na lang yung mga hindi matanggap sa pagkakatalaga ni Pangulong Marcos Jr. kay General Nicolas Torre III as new PNP chief. Alam niyo kung bakit? Yung ibang mga Duterte supporters ang sinasabi, mukhang nakatulog yata sila ng matagal na panahon, na marami raw na bypass, marami raw nilampasan. Kaya parang gulat na gulat sila dahil ginawa daw ng ating gobyerno na inilagay daw yung Major General ng PNP Chief samantalang maraming Lieutenant General na mas mataas. Hindi nila alam na yan ay obligasyon at karapatan ng Pangulo kung sino ang pinagkakatiwalaan na ilagay sa PNP Chief. Ang PNP Chief galing sa isang 1-star or 3-star or 2-star General. At saka kung kayong mga Duterte supporters, pati ito si Baste na nagtalumpati pa rin doon sa dahig na gulat na gulat siya. Bakit daw nangyari yung Major General ay naging 4-star General? Eh di itanong mo sa tatay mo. Itanong nyo kay Digong Duterte na kakulong ngayon sa dahig. Ano ba ang kanyang ginawa kay Bato de la Rosa? Di ba si Bato de la Rosa noon, 1-star General, ginawang chief ng PNP, ginawang 4-star General, nilampasan niya, binaypas niya yung 2-star General and 3-star General. Ginawa din ito. Ito si Jinggoy na nagwawala at parang ayaw na ayaw kay Torre. Hindi ko lang kung bakit ayaw nito kay General Torre. Ginawa rin ang kanyang ama na sa Erap Estrada. Jinggoy, baka hindi mo rin alam. Ito si Jinggoy at saka si Baste mukhang mahina ang memory. Yung inyong mga magulang ang unang gumawa nito. Sa Erap, nung siyang presidente, inilagay niya na Director General ng PNP si General Lacson. Ping Lacson ngayon ay senador.
1-star general yon, ginawang chief PNP. Yun ang unang pangyayari. Pero walang tumutol kasi yan ay karapatan ng isang Pangulo kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan ilagay. Sinundan ito ni Duterte nang si Bato nga 1-star ginawang 4-star. Ito nga kay Pangulong Marcos Buti nga si General Torre, 2-star general, Major General, ginawang PNP chief. On record yan, hindi yan pwedeng i-deny. Kaya ikaw, Baste, at saka Jinggoy, tanong mo sa mga magulang nyo. Kung mali sa tingin ninyo ang ginawa ni Pangulong Marcos, ginawa rin ng mga magulang nyo yan At saka dapat alam nyo, na sa ilalim ng sistema ng kapangyarihan ng Pangulo at sa ilalim ng saligang batas at bilang presidential system of government, nasa Pangulo ang lahat ng kapangyarihan. Kung sino kanyang itatalaga na Chief of Staff ng military at Director General ng PNP. Walang pwedeng humarang dyan. Bakit hindi nyo alam yon? O gumagawa lang kayo ng issue para pag-usapan, pero ang babaw. At siya nakakaya. Katulad ngayon, pinupunan nyo at parang hindi kayo sang-ayon sa nangyari. Yung pala ginawa ng mga magulang nyo. O ano nga yung inyong, paano nyo yun ngayon didepensa? Nangangahulugan lang na nakatingin kayo sa kasalukuyang gobyerno, pero yung mga pinaggagawa ninyo at pinagdaanan nyo, hindi nyo alam o kinakalimutan nyo. Kaya sana isip-isip, bago kayo magsalita, bago kayo bumatikos, pasintabi na, abayin nyo munang alamin, saan ba kayo nanggaling? Ano ba ang pinanggalingan? Ano ba ang nakaraan? Para hindi naman nakakahiya. Banat kayo ng banat Wala naman sa hulog. Katulad ng ibang mga DDS vlogger, ganon din. Naku, ano ba yan? Binaypas ni General ang mga general, nilampasan ng Pangulo, ganon. Biu-biu kasi kayo. Tatawa ka na lang. Kahit sino pwedeng gawin ng Pangulo, kahit sino pang Pangulo pwedeng gawin niya kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan. Basta General. Hindi pwedeng Colonel gagawin yung PNP chief, hindi. Basta General, 1-star, 2-star, 3-star, pwedeng gawin niya ng Pangulo. Nagawa na nga. 3 Pangulo na ang gumawa. Hindi pa nyo alam? O gumagawa lang kayo ng issue? Nililin lang nyo ang taong bayan. Ginagalit nyo ang taong bayan sa maling interpretation. At kulang sa background. Kulang sa kaalaman. Di ba? Ganun kasimple lang yun. Kulang sa kaalaman. Makapagsalita lang kayo. O di, kawawa yung inyong mga followers at mga naniniwala sa inyo. Napaniwala nyo sa mali na interpretation at maling hugot at batikos. Please like and share, follow and subscribe dito po sa MA Pinoy TV. Sunod na ating pag-usapan ito, justice delay, justice deny. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. At kasunod yan, nasa sakripisyo ang demokrasya. Yung issue sa betrayal of public trust. Mahirap yan. Yan po ay dapat pinapangalagaan. Ang umaabuso, nagsasamantala, kaya nawawala ang tiwala o betrayal of public trust. Dapat yan pinapanagot. Dapat binibigyan ng hustisya ang mga biktima. Dapat hindi na-delay ang hustisya. Dapat kung merong biktima, may mga nagbibiktima, may mga kaso, dapat dinidinig yan. Tinatrial, pinag-uusapan sa korte. Para hindi masabing justice delay, justice deny. At yung betrayal of public trust, nababaliwala. So, paalala lang po sa mga kinakulan. Dapat kasi alam nyo yan Para naman hindi maging kawawa ang mahihirap at maliliit. Buti na lang at ako po, maninindigan ako na ang lahat ng mga isyong ating alam ay ating ipapaliwanag tungkol sa isyong niya. Yung nagdi-delay ng katarungan, sinisira ang demokrasya, betrayal of public trust, hindi ho binibigyan ng pagkakataon na ito'y matalakay at kung bakit nagkaroon ng betrayal of public trust, yan ay kakulangan ng mga kinaukulan. Kung ano man po at sino man may hawak nito, mga korte or sa impeachment, sila po ang merong pananagutan sa bayan. Kasi dapat ang katarungan
pantay-pantay na ipinagkakaloob kahit kanino. Hindi ito pinagtatakpan. Ang umaabuso sa pera at kapangyarihan, kaya nawawala ang tiwala o public trust. Dapat po yan ay pinagtutunan ng pansin sa tamang proseso. Pero hindi tama yung i-delay ng i-delay. Hindi tama yung pagtakpan ng pagtakpan. Dahil ang demokrasya ay nasisira. Ang pagtitiwala ng tao ay nawawala. Kailangan yan ay pangalagaan. Dapat manatiling may tiwala ang taong bayan sa mga kinaukulan. Yan ang obligasyon ng lahat ng nasa gobyerno. Pangalagaan ang karapatan ng kahit sino. Ibigay ang tamang justisya kahit kanino. Pero kung pagtatakpan dahil kaibigan, pagtatakpan dahil kapartido, pagtatakpan dahil may mga personal interest, kayo ang salot ng demokrasya kung sino man ang gumagawa niya. Okay, so i-shoutout natin. Kasama rin po natin si Jess Tobtob from Calamba, Laguna, Evelyn Garcia, Shirley Fernandez. Nandiyan rin po si Irene Arroyo from Santa Cruzan, Laguna, Ramil Rawasa, Jaime Abolencia from Imus, Cavite. Hi to Dylan David, Ilocana Cana from Florida. Hi to Tony De Los Reyes, Jel Bisoy Coligado from Bacolod City. Kasama rin po natin si Felma Cabato, Merjen Tan, Ada Luisa Taha from Rian. Hi to Evelyn Reyes from Chicago, Illinois. And hi to Lito Bungalan. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung nangyaring hearing doon sa TRICOM the other day. Kahapon sana, kaya lang nakalimutan mga kababayan eh. Ang dami kasing ganap kahapon, di ba? So kaya ipapakita ko sa inyo, kasi nga itong si Ado Paglinaon mga kababayan, talagang nagiging king ko eh. Ang kalalabasan doon sa TRICOM sa hearing po ng mga fake news speedless makabayan kasi inibitahan itong si Ado Paglinawan. 'Di ba? Siya po ay naging Mr. China do makabayan kasi kitang-kita natin si Ado nagiging maka-China. Tinawag pa nga siya na makapili makabayan ng ating mga mababatas at saka talaga pong harap-harapan siya po'y sinabihan ng ating mga mabatas na siya ay hindi diplomat. Kasi nga, yung the other day sa hearing makabayan sa TRICOM, nagmamagaling kasi itong si Ado. Diba tinawag niya na stupid yung batas na iniprubahan ni PBB makabayan, yung Philippine Maritime Zone Act. Tinawag na kasi na stupid ni Ado Paglinaon makabayan. So siya po ay sinabon, siya po ay sinapalpal na mga mababatas. Ito ang ating balita. Mr. Chair, we'd like to find out why Mr. Pagliawan said that that is a stupid law when he is not even a lawyer. Nagbabasa lang siya. Pakipaliwanag nga nyo sa amin, Mr. Chinese man, kung bakit tinawag niyong stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo. Mr. Chairman. You are recognized, Mr. Ado. The Maritime Zones Law, Section 1 and Section 2, Paragraph B. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po Unang-una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po ay kini-create ng land sovereignty. Salamat po. Maraming salamat Okay, po. we will be proceeding to the next item of our agenda. So, punta na po tayo doon sa... Mr. Chairman, meron lang din akong follow-up question Can you sana. skip that part? Hindi, not that part. Kasi there's another post that he made other than the
saying, calling the senators and congressmen who authored the Philippine Maritime Zones Act stupid. Meron po akong papakita. Gusto ko lang malaman kung kayo sa inyo po galing. Secretary Comsec, can you please can you show the... Ayan. Gusto ko lang malaman, no? Kayo ba nagsabi niyan? Parang hindi kayo sigurado eh. Kayo po ba nagsabi niyan? Okay, sige, basahin natin ha. Sinabi mo sa inyong post, lalabas na lahat ng katarantaduhan nila sa korupsyon, smuggling, hoarding ng agricultural products. Nagkiklaim pa ng victory si Martin Romualdez sa 2025 elections. Martin, gumising ka na. Baka sa taba mong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na, hindi kayo nagwagi. Anong ibig niyong sabihin dyan, Mr. Paglinawan? Mr. Chairman, hindi po ako gumawa ng mga na yan. So, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Ako po yung nandun, pero hindi po ako gumawa ng mema na yan. So, yung statement na yun, hindi sa'yo galing? Hindi po. Okay. Di, salamat. Sige. So, lahat ng hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook, ha? Hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook account? Hindi ko po create yung mema na yan. Wala po yan sa Facebook ko. So, hindi yan sa inyo? Hindi po sa akin. So, may gumawa ng fake news sa inyo? Opo. Ayan. At least malinaw, pati kayo nabibiktima ng fake news. Anong feeling nung nalaman nyo may nag-fake news? Ano po? Anong pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na merong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. That is part of being a public figure. Okay. So wala po, I don't take those things seriously. Kung yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado, di ba? Opo. Salamat po. Thank you. Thank you so much. Another, nakalimutan ko lang po kasi I showed the Mr. Paglinawan's fake news kanina. Meron pa ako isang papakita, paki-confirm lang po ko sa inyo, ha, Mr. Paglinawan. Kasi mahalaga po ito dahil iba ho yung Comsec, can you please play? Nakatapos na. Comsec, can you please show the Paki-check lang, paki-confirm lang po. Baka fake news po ito ulit, Mr. Paglinawan, ha? Kawawa ka naman dahil ikaw ang laging biktima nitong fake news, eh. So, kayo, pinaninindigan nyo yung inyong nag-oath na ba si Mr. Paglinawan? Comsec, did Mr. Paglinawan take his oath earlier? He did? Okay. Sabi ni Congressman Chong, okay daw eh. Okay. So, can you please show the ayan. Ito ba, Mr. Paglinawan, paki-confirm nyo nga po kung kayo po yan. Dito, mas malaki sa kaliwa. Dito kayo tumingin. Sir. Hello? Sir, dito po kayo tumingin para mas malaki po. Kayo yan? Kayo ba nagsabi niyan? Inyo yan? Please reply, Mr. Ado. Yan po ay klarong-klaro na mema ng SMNI. So, pero sinabi niyo po yan? Hindi? Alin po? Yun, yung... Hindi nga po wala nga ang quotation marks eh. Hindi. Ito kasi si Iba rin ang tama. Iba rin ang nito.
Ano? Senado, live po ba yun? Live? You were interviewed, na-interview po ba kayo ng SMNI about that issue? Ano po? Na-interview po ba kayo ng SMNI tungkol sa isyong yon? Live. Ang SMNI po ay nag-interview sa akin siguro 2 to 3 times a month. Sige po, Opo. Mr. Chair, okay na po Wala yun. po ako natatandaan sinabing ganyan. Sige, okay na po, Mr. Chair, thank you. In fact, wala pong quotation marks. Pwede bang... Hindi, kasi kanina... Hindi, 2 minutes lang, Mr. Chairman. It's just 2 minutes. I just wanted to get the comment of Mr. Paglinawan. Doon sa sinasabi niya kasi kanina na wala daw quote eh. Nakuha na ho namin yung quote, sir. Paki-confirm nyo lang. Kasi baka mamaya sabihin nyo AI. Sa totoo. Paki-ano nga po, paki-play nga po, please. Kayo ho yung ini-interview, sir, Mr. Paglinawan? Hello? Sir, kayo po yan, ano, ini-interview? Opo. Okay. Play muna. Pwedeng paki-play yung video? Ang direksyon niya. Audio. Panlima, yung pagbubulol-bulol niya. Malimit na pagbubulol-bulol. Magaling naman mag-English ang ating Pangulo eh. Bakit commission nagkakabuhol-buhol? So, ang taong bayan sa perception level, no, ay kumbinsido na nagdodroga talaga ang ating Pangulo. No? Oh. In fact, baka nga yung pamilya niya eh, yung pagbubulol-bulol. Okay, sige, Magaling salamat. naman mag-English ang ating Pangulo eh. Okay na. Bakit commission nagkakabuhol? You made your point, Congressman Ace Barbers. Yeah, I'd like to ask Mr. Paglinawan, Mr. Chair. Yung sinasabi ho kasi niya na mukhang sinasang-ayunan niya, no? Ang kanyang paniwala na kagaya po na na-quote doon ay bangag, no? Tama po ba yun? Kung papakinggan po niyo ang sinabi, meron pong preface yung aking opinion Ayun na. on a perception level. Sige po. So yun po. Paki-educate mo nga kami doon sa sinasabi niyong perception level. Kasi parang ngayon ko na ano yan eh. Ano lang, sir, tanungin na lang kita. Ano ang paniwala nyo? Ang personal ko pong paliwanag, no, labas sa perception level, ay wala akong conclusive evidence. Okay, sige. Salamat po. O, di ba? Ganyan yung mga didis makabayan. Kapag sila po ay mapapakalat ng fake news, wala silang conclusive evidence. O, di ba? Klaro, sinabi na ho ni Ado Paglinawan makabayan. Ay, gonggong talaga eh. Di ba? Sando, siya po isang self-proclaimed political analyst ng mga DDS. Pero pumapapur lagi sa kanilang mga gustong sabihin makabayan or gustong mga politiko. Siyempre mga Duterte. 'Di ba? Doon na lagi pumapanig ang kanyang opinion. 'Di ba? Sabi niya political analyst siya. Lagi niya sinasabi makabayan. Pero ang kanyang pagiging political analyst, doon lang po lagi pumapanig sa mga Duterte. Hindi po pangkalahatan makabayan. 'Di ba? Gonggong talaga eh. Ganyan ang mga DDS, fake news, peddlers. Tas agree ba tayo makabayan? Doon po sa sinasabi po ng mga DDS, for example, itong si Sas Orgando Sasot, ito pong sila si Kifi Chu, itong si Joy Diviber na walang ligo, sila si Coco Locoy, anong sabi nila? Sabi na si Ado Paglinawan for the win na makabayan. Ado Paglinawan for the win doon sa TRICOM hearing. Paano nila nasabi na for the win si Ado doon makabayan? Sige nga, ang tingin ko nga doon, naging kingkoy si Ado. Diba? Sabi pa nga ni Kukulukoy na nilampaso daw ni Ado Paglinawan yung mga mababatas natin. Gin-educate daw makabayan. Gonggong talaga eh. Nakakatawa. Ang tingin ko doon kay Ado Paglinawan sa TRICOM hearing, siya po'y katawa-tawa. Siya po ay nagiging kingkoy doon makabayan. Diba? Pinagtatawanan lang talaga eh. Bakit? Diba? Tingnan nyo lang si Ado. Ganyan ang mga DDS, mga tanga. Anyway, sa isatan natin, kasama rin po natin si Helda Modisto. Nandiyan po si Ronelyn Lamsen, Abraham Yanez, Ninita Umale from Busos, Bulacan. Kasama rin po natin si Leslie Cabrera, Gorgonia Angala, Mins Niyaka Nolpes, Mones Doctolero,
Nataraki Nak. Hi to Lani Enriquez, Johanna Twaler. Nandiyan rin po si Percy Shalana, Hilda Baldovino Pita, Luisito Niedo, Apple Nas, Lilian Oledan, Alicia Lee, Lorna Liego Odaya. Kasama rin po natin si Frank L. Esquilon from Car, Baguio City, Pearl and Orient. Jico Jerry Cabreros, Elsa Sabuco, Jeronimo Singgian, Miggy Boom, Crescenti Galpo Fulo, Elmer Pinaranda, nandiyan rin po si Mark, D. Jude Steph Diamante, Piole Benaventura, Nida Ichaka, JRN, Teresito Lo, IB Alfonso. Hi to Bert Bakod Cabalsa, Leonie Costelias, Mary Red, Eb Cho, Lori Lim, and hi to Leticia Dizon from San Diego, California, USA. Okay, so makabayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat.
puso ng masa, inaangat ating watawat.